Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Panibagong araw na naman ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang buhay na pahiram niya sa atin bigay. Pinakamainam niyang regalo ito. Kaya naman tayo nagpapasalamat. Tayo ay nagpupuri sa Kanya. Tiniaalay natin ang buhay natin sa Kanya. Sapagkat siya rin ang una nag-alay ng buhay para sa atin upang tayo ay iligtas. Kaya naman araw ng Lunes, sa simula ng ating mga trabaho, opisina, klase, mga gawain at mga pagkakaabalahan, itong lahat ng ito ay ating ialay sa Diyos ng may kadalisayan ng puso, kababaan ng loob. Nang sa ganun ay maging karapat-dapat sa Kanya. Lina mga kapatid, patuloy tayong matuto kay Jesus. Lumapit tayo sa Kanya, sumampalataya, umasa at magmahal. Tanggapin natin siya sa banal na Eukaristiyang ito. At upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Iingin ng kapatawaran ng lahat ng ito. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya na tayong lahat ng mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Ama para ipamagitan naman kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ang iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman. At huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na hindi na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang, yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinirasahan. Magtatayo sila ng matahanang kanilang titirhan, sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat salmo, Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa inyong ginawa, kita'y pinupurit ako'y niligtas. Kaya kaawa ay di na nakuhang matuwa at magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang pangampuon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal, ang kanyang ginawa ay lalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal ang kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha
sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong bari ng aking panluksa. O pasasalamat sa iyo poon ay di magsawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakabiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang babalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kapabalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagpagaling si Jesus ng isang lalaking anak ng isang mataas na pinuno ng pamahalaan. At bago nangyari ito sa account ni San Juan ay sinabi na marami na si Jesus na ginawang kababalaghan sa iba't ibang lugar sa Jerusalem na naroon ang mga taga Galilea. At nagpunta rin si Jesus sa Cana, Galilea, kung saan ginawa niya ang unang milagro. Ang alak o ang tubig ay ginawa niyang alak noon, sa kasalan ay naubusan na ng alak. At sa Capernaum naman ay mayroong isang lalaking may sakit
anak ng mataas na pinuno ng pamahalaang ito. At ipinakiusap niya kay Jesus na pumunta sumama sa kanya, pagalingin ang anak na naghihingalo. Nakita natin dito kung gaano kamahal ng isang amang ito ang kanyang anak na naghihingalo at gagawin ang lahat nga naman para sa anak, para maisalba ito. Pero nagwika si Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalagan, hindi kayo mananampalataya. Tunay naman nga tayo mga tao, gusto natin na nakikita, na papakinggan, gusto nating nahihipo. Gusto nating napipresensyahan ang mga bagay-bagay. At kapag napresensyahan natin ito, ay talagang maniniwala tayo. Dahil ganun talaga tayo mga tao. May mata para makakita, may mga pandama para makadama, may tenga para makarinig. Tunay nga na walang sa isip tayo kung hindi pumapasok sa mga sentido, sa 5 senses natin. There's nothing in the mind na talagang dumaan, pumasok sa mga sentitong ito. At nasabihan sila ni Jesus, hindi kayo sumasampalataya, hindi kayo mananampalataya hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at kababalaghang ito. At sa pagsasalita, marahil tuturo ni Jesus nito ay mismong ang Ama na nagsabi, tayo na po, Ginoo, baka mamatay ang aking anak. Naroon yung takot, ang kanyang pangamba. Tunay naman nga na naghihingalo. Ay baka mamatay na ito, ay nagsesermon pa sa Jesus. Dami pang mga sinasabi. No? Kanya nang ininterrupt sa Jesus. Subalit, hindi niya inaasahan ang sagot, ang sasabihin ni Jesus sa kanya. Na sa halip na sumama, na tipo baga nagmamadali ang amang ito, at baka mahuli, baka hindi naabutan, ay lalo pa namang si Jesus, parang walang balak na pumunta doon. Ang sabi sa mamang ito, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Yun lang ang sinabi ni Jesus. Ni Jesus hindi sasama at pupunta. At di natin alam kung namangha, napatitig itong amang ito kay Jesus or napaa o hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Talagang para bagang nagtaka siya o what. Pero sabi dito ay naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Parang tinake niya ang salita ni Jesus na yon. Kung siya man ay namangha, nagulat, siya man ay walang masabi, ay sinunod niya ito. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus. Umuwi nga siya. Dito ay para bagang ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga pagsasalita, sa kanyang mga pagtuturo, sa kanyang mga milagro ay
Hindi yung sinabing, joke lang. Hindi, nagbibiro lang ako. Ikaw naman, ano. Ah, para namang sa Ebanghelyo na ating araw-araw na napapagnilayan ay talagang sa Jesus ay pag sinabi niya, tinototoo niya yon kapag ka nagsalita siya. Hindi siya nambobola. Walang pangako siya na napapako. Sapagkat hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya pwedeng mambola. Hindi siya pwedeng manlinlang. Sapagkat ang kanyang salita ay tinototoo niya. Kaya maaasahan at tunay na mapapanghawakan ito. Kaya naman maging noong huling hapunan, kasama ang kanyang mga alagad ay nung kinuha niya ang tinapay, ito ang aking katawan. Nung kinuha niya ang alak, ito ang aking dugo. Ay talagang yun. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Talagang, hindi niya sinabi, hindi, bibiro lang ako. Hindi, di natin, kung si Jesus ay politiko, no, ay baka nga maraming pangako, no. Kung politiko siya, ay baka talagang maraming salita na hindi natutupad. No? Lalo pat panahon ng kampanyahan. No? Pag makikita ang mga debate noong 2016, makikita mo, joke lang pala. Panahon ng kampanyahan Oo. Hindi tinototoo. Walang isang salita. Pero si Jesus hindi politiko Siya'y Diyos. At ang Diyos na ito ay hindi manlilinlang, hindi manloloko, hindi matamis na salita lamang ang kanyang sasabihin para ma-please niya ang iba, para mahatak niya patungo sa kanya. Hindi. At dito na talagang napurbahan ng amang ito na sa pag-alis niya ay nakasalubong niya sa daan ng mga alipin, kanyang alipin, at nagsabing, magaling na po ang inyong anak. At binerify din, anong oras ba gumaling siya? Kahapon po ng mag-aalauna ng hapon. At noong mga oras na yun, sinabi ni Jesus ang mga katagang, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. At dahil dito ay sabi, naniwala siya at ang kanyang buong sambayanan sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, tayo ay araw-araw ay nagninilay ng salita ng Diyos, nagbabasa nito. At makita natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na mapapagkatiwalaan, may integridad, totoo siya. Ang lahat ng mga sinabi niya ay nangyayari. Kaya sana sa tuwing tayo nga ay nagninilay ng salita ng Diyos, nagbabasa nito, panghawakan natin ang mga turo ni Jesus na sa dami-daming kapapalagan ni Jesus, tunay na siya ang Diyos. Siya ang Panginoon. Kaya matuto tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanya. Sapagkat siya ay hindi manloloko. Siya ay ang kanyang salita. Sa harap ni Jesus, ang ating magagawa ay sumampalataya sa kanyang salita.
maaasahan. Diyos, banal at ang ating katotohanan. Siya rin ang ating buhay, ang ating daan. Kanino pa tayo kakapit? Kanino pa tayo maniniwala? Kanino pa tayo sasandig? Walang iba kundi kay Jesus. Ang ibang tao, pwede tayong lokohin at tayo naloloko. Ang ibang tao, pwede tayong linlangin at tayo nga ay nalilinlang. Ang ibang tao, pwede tayong dalhin sa kasamaan o kaya naman ay ipariwara ang ating buhay, dalhin sa alanganin. Pero kay Jesus, makakaasa tayo sa Kanya. Kaya sumampalataya tayo kay Jesus. Amen. Panalangin ng bayan, panalangin natin. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating itutugon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo na magpapagaling na gawain ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse at di pa pang nangangalaga sa mamay sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga mahal natin sa buhay na yumauna ay magtamasa nawa ng walang katapusang gantimpala, bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Inaalala natin ang mga intention sa misang ito, mga nagpamisa, mga personal nating kahilingan, mga taong pinangakuan natin ng dasal, lalo tigit ang mga may sakit, may karamdaman na matatanda, nasa ospital, lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Ganun din ang kinakaharap natin na mga pagsubok, ang pag-alboroto o pagputok, nababadyang pagputok ng bulkang Taal, mga taong nakapaligid sa Taal Volcano, at ang lahat ng posibleng maapektuhan nito. Ganun din ang pagganda ng ating kalalagayan sa pandemic na ating kinakaharap, ang kapayapaan sa buong daigdig, lalo tigit sa Russia at Ukraine, ang makabuluhan, ang kapanipaniwala at makadiyos na halalan ngayong May 9. Ganon din ang kapagbabalik loob ng mga makasalanan, tayong lahat nangangailangan ito. At ang mga birthdays at anniversaries ngayon, lahat ng ito hilingin natin sa tulong at panalangin na rin ng Mahal na Birhen. Sabay-sabay tayo. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo
at sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming mga sugat. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Anong uring paglilingkod, anong pag-aalay, ang nararapat ihandog sa Diyos amang mahal, na siyang laging nagbibigay, laging mapagpala. Anong uring paglilingkod ang dapat sa Kanya? Gaanong habang panahon ang gugugulin ko? Gaanong lalim ng pansin ang iuukol ko? Para sa Kanyang namatay, sa akin tumubos. Dakila ang pag-ibig niya at di matatalos. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng lahat ng ating mga intensyon sa bisang ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibadi ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin
ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalininis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kasama si Santa Teresita ng Batang si Jesus na aming patron at ang kanyang mga kahali-halinang mga magulang na sina Zeli at Luis na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo ay may mahabagin at mapagmahal na Diyos, umaalalay at patuloy na nagpapahalaga sa atin. Kaya naman, sama-sama nating dasalin ngayon ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa anumang kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapang hatid ni Jesus. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanglibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Ama, na nagkatawan tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, lalang ng Espiritu Santo, ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, ang naghirap na matay at muling nabuhay, upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating pinaniniwalaan, ang ating daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Siya ang ating tatanggapin sa inyo ng tinapay at alak na tunay niyang katawan at dugo, ang ating pinaglilingkuran at minamahal sa katauhan ng ating kapwa. Mapapalad tayo ngayon na tatanggap sa Kanya sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga nagnanais tumanggap ng banal na komunyon, katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin, at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Okay, taas natin ang ating mga kamay para sa pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, Ama naming mapagmahal, kayo po ang bukal ng lahat ng grasya, blessings at mga pagpapala. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob niyo sa mga kapatid naming mga may birthdays at anniversaries ngayon. Sila po ang pinakamainam niyong regalo sa kanilang mga magulang, mga kapatid, kapamilya, at lalo tigit sa sambayanan. Huwag niyo po silang pababayaan. Ipadama mo po sa kanila ang iyong matimyas sa pagmamahal. Ang sa ganun ay pwede silang magmahal, lalo tigit sa mga taong medyo mahirap-hirap mahalin. Bigyan na maraming grasya, blessings at pagpapala lang sa ganun. Ito hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa kabutihan ng iba, palakasin, pausahin, pagalingin, nang sa ganun sila'y maging lakas din, lalo tigit na mga mahihina at kinakalimutan ng lipunan. Pagkaloob mo po sa kanilang mga minimiti kung itinaayon sa iyo mas magandang plano at kalooban para sa kanila. Alisin ang lahat ng takot, pangamba, agam-agam sa kanilang isipan, kalooban at buong pagkatao, sapagkat ikaw ang Emmanuel na laging kasama nila kung saan man pumunta. Nag-iisa man o may kasama, nasa diliman o nasa liwanag. Iligtas sa ano pa mang kapahamakan, sakuna, ligalig, tukso at kasalanan. Ganon din, bigyan mo po ng kapayapaan, kasiyahan, kaligayahan na kailanman ay hindi pwedeng kuhanin ni naman. At bigyan ng mga mabubuting tao na patuloy ding mangangalaga, magmamalasakit, aakay, magmamahal sa kanila. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May bless in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan, lagi mapagmahal at mahabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap na natin si Jesus. Masaya natin siyang dalhin at ibahagi saan man tayo pumunta. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Have a blessed Monday. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man.